Kaagad na pagtanto ni Mirror na isa sa mga leader ng Nanayama Yakuza ang dumating dahil nagawa nitong makalapit sa kanya nang hindi man lang niya namamalayan. Alam niyang malaki ang lamang nito sa kanya dahil sa sugat na hindi pa naghihilom, gayunpaman wala siyang balak na umatras kahit pa nanganganib ang kanyang buhay. Sa isip-isip ni Mirror gagawin niya ang tungkulin niya hanggang sa kanyang huling hininga. Sabay tanggal ng suot na wig at nagpakilala na isa sa mga bishop ng Vatican. Kita namang hindi ikinatuwa ni Katerina ang kanilang paghaharap, nang malamang ang babaeng nasa harapan niya ay ang bishop na laging kasama ni Suyok. Sa galit nito inutusan niya ang mga alagang ahas na atakehin si Mirror, habang ipinaubaya naman ni Mirror ang lahat sa ating bida sakaling mamatay siya doon. Sa kabilang banda nagawa namang mahanap ni Coco ang lugar na pinagdalhan kay Mirror, tumigil sila sa mismong pinagdalhan sa kanya at doon hindi na sigurado si Coco kung nasan ang eksaktong lokasyon ni Mirror. Tumigil sila sa harap ng isang pintuan na ayon kay Coco ay pinanggagalingan ng matinding amoy ng dugo. Nakita naman ni Suyok ang cellphone ni Mirror at kaagad niya itong kinuha. Pagbukas nito bumungad sa kanya ang voice record ni Mirror. Humingi ng tawad si Mirror sa hindi niya pagsunod sa plano ngunit naniniwala siyang dapat nilang unahin ang magligtas ng buhay. Ayon pa kay Mirror ang pagliligtas ng buhay ng mga tao ay mas mahalaga kesa sa sarili nilang buhay o sa buhay ng kanilang kasamahan. Bubuksan na sana ni Suyok ang pinto nang bigla siyang hawakan ni Coco sa damit. Balot ng takot ang mukha nito nang maamoy ang pamilyar na amoy mula sa loob. Isang amoy na una niyang nalanghap nang makilala si Red sabay sabing may bampira sa loob. Tarantang tanong ni Suyok kung isang leader ba ang nasa loob o ilang bampira ang naaamoy ni Coco. Sagot naman ng babae na hindi siya sigurado at nagsimulang mawala sa sarili, isang senador Tomas na mayroon na makikita lang sa taong may sakit na post-traumatic stress disorder. Hindi man sigurado si Suyok kung anong panganib ang nag-iintay sa kanila sa ibaba, ngunit matindi ang determinasyon niyang mailigtas ang buhay ni Mirror. Habang naglalakad pansin ni Suyok na walang senyales ng paggamit sa mga kagamitang naroroon, sa isang banda ay hindi naman humihiwalay sa kanya si Coco na halatang matinding takot ang nararamdaman. Pilit naman siyang pinapakalma ng ating bida at pinakiusapang ipagpatuloy ang paghahanap kay Mirror. Tumigil sa paglalakad ang dalawa nang makakita ng dugo sa sahig, mahaba ang linya nito indikasyon na hinayla papasok ang biktima at hindi ito nakapanlaban. Sinabi ni Suyok na sundan nila ang dugong nakita upang mahanap ang mga tao. Halos manigas naman sa kinatatayuan ng ating bida nang sabihin ni Coco ang nasa sahig ay dugo ni Mirror. Pagkarinig nun hindi na nag-isip pa ang ating bida at patakbong sinundan ang bakas ng dugo, mabilis niyang pinasok ang silid sabay tutok ng baril sa harap at sigaw ng pangalan ni Mirror. Ngunit hindi si Mirror o ang leader ang tumambad sa kanya kundi mga experimental subject na nasa loob ng mga capsule. Nakita naman itong agad ni Coco at sinabing tinuturukan sila ng pulang likido. Ayon pa sa kanya siya at si Ayaka ay hindi din gusto ang bagay na yun at ang pinakaayaw nila sa lahat. Doon nalaman ni Suyok na kumukuha sila ng mga tao upang pag-eksperimentuhan at gawing bampira. Marahil ang likidong ito ang eksaktong hinahanap nila at kung magagawa nilang imbestigahan ang lugar at mailigtas ang biktimang naruroon maaaring mabigyan ng kasagutan kung ano ang tunay na plano ni Ana. Bigla namang nagsalita si Katerina mula sa likuran at itinanong kung ang Mirror ba na hinahanap nila ay ang babaeng pinapaliputan ng kanyang ahas. Direktang tinutok ni Suyok ang baril sa babae sabay tanong kung anong ginawa niya dito. Sinabi naman ng babaeng ahas na hindi si Mirror ang nais niya, kaya't tatawagan niya na lang si Suyok kapag handa na siyang sumama si Suyok sa kanya kapalit ni Mirror. Nahinto naman ang pagtatalo ng dalawa nang biglang kumatok ang isang babae mula sa loob mag-capsule na para bang humihingi ng tulong. Alam ni Katerina na anumang oras ay dadating na ang death squad, kaya't pinindot niya ang isang pulang pinjutan na agad yumalarma sa buong lugar. Nakangisi niya pang sinabi na malapit nang sumabog ang lugar at sa susunod na lang ulit sila magkita ni Suyok. Habang papaalis ang babae dala si Mirror nagdadalawang isip si Suyok kung susundan niya ba ito, o liligtas ang mga babaeng naruroon na nakaharap sa tiyak na kamatayan. Sa gitna ng dilema naalala niya ang sinabi ni Mirror na mas importante ang buhay ng mga tao kesa sa buhay nila o sa kanilang kasamahan. Kaya't nakangiwit niyang pimagsusuntok ang bawat capsule upang ilabas ang mga babae bago pa sumabog ang buong lugar. Matapos yon humahanggos na nakasalampak sa sahig ang ating bida hindi niya maiwasang madismaya sa sarili,
dahil kahit ginawa niya na ang makakaya sa huli ay isa lang sa mga test subject ang nagawa niyang iligtas. Matapos ang malakas na pagsabog tinamaan ng salamin ang babae sa tiyan, ngunit laking gulat ni Suyok nang maghilam lahat ng sugat nito at magkamalay ang babae na isang katangian ng pagiging vampira. Nagpasalamat ang babae kay Suyok sa pagligtas sa kanyang buhay ngunit pakiusap niyang agad din siyang tapusin ito. Kwento niya na isa siyang madre na naninilbihan sa simbahan at hindi niya matatanggap na mabubuhay siya sa pag-inom ng dugo. Iyak nang iyak ang babae habang nakikiusap, ngunit paliwanag ni Suyok na pumoprotektahan nila ang lahat laban sa vampira at hindi sila pumapata ng biktima. Naunawaan naman ito ng babae ngunit ayaw pa din niyang paawat. Kinuha niya ang malaking tipak ng bubog upang saksakin ang sarili. Kaagad naman itong sinalo ni Suyok sa kasinabing naramdaman din niya noon ang pakiramdam ng babae, ngunit dumating ang isang taong nagbigay sa kanya ng rason upang ipagpatuloy ang buhay. Sinabi pa niya sa babae na ang taong ito ang nagbuwis ng buhay mailigtas lang ang babae, kaya't bilang ganti mungkahi ni Suyok na ipagpatuloy ng mabuhay at huwag sumuko. Umiiyak na inilaglag ng babae ang hawak na punyal sa yakap sa ating bida. Sa isip-isip naman ni Suyok ay dapat na manatiling buhay si Mirror hanggang sa mailigtas niya ito. Bago ang oras ng paghaharap ni Suyok at Karina nang mawala ng malay si Meron, Katie ang babae na patayin siya agad. Ngunit hindi niya ito magawa dahil sa utos ni Lily na panatilihin itong buhay. Saad pa ni Lily na meron na siyang plano hindi katulad ni Katerina na hindi gumagamit ng utak. Sa galit ni Katerina nang marinig ang pang-iinsulto kaagad niyang inatake ang babae, sabay sabing wag siya nitong mamaliitin. Susugod pa sana ang dambuhalang anaconda ni Anaka ngunit sa pagkumpas ng kamay ay kaagad itong pinasabog ni Lily. Naglaban ang dalawang hindi magkasundo at nagsukatan ng lakas, patuloy naman ang pang-iinsulto ni Lily sa ani ay lalakirong si Katerina. Pag-amin pa ni Lily na kung hindi dahil kay Ana ay matagal niya nang tinapos ang maharot na babaliw. Hindi naman nagpatalo sa trash talk ang bruhang babae at sinabing lahat ng kumakalaban sa kanya ay namamatay. Hindi niya namalayang ang babaeng balak niyang atakihin ay mabilis na lumitaw sa kanyang likod, at kaagad siyang hiniwan sa leeg na ani ay dekorasyon lang sa leeg ni Katerina. Napagtanto ni Katerina na wala siyang laban kay Lily kaya't napilitan siyang sumunod sa utos nito. Ayon kay Lily kung nais nilang mawala ang mga pist hindi lang dapat ang nasa harap nila ang tapusin, kundi ang buong kasamahan nito. Sa kabilang banda habang nasa loob ng hotel ang tatlo at kinakausap ni Suyok ang babae, bigla na lang may lalaking dumating ang leeg nito ay may kulay burden ugat na hindi pangkaraniwan sa mga tao. Inilabas nito ang dalang baril at itinutok sa walang kamalay-malay nating bida.